bare months na at may plano kang bumili ng motor dahil nga bigayan na ng 13-month pay. Pero gusto mo ng unique o walang katulad ang pormahan sa kalsada? Bakit hindi mo subukan ang SYM Naga 155 na kakalabas lang ngayong taon? Silipin natin yung kanyang pormahan, kanyang specs and features at kung magkano ba. Tara. Nilabas na nga ng SYM ang Naga 155 ngayong taon dito sa Pinas, kaya panibagong pagpipilian na naman sa hanay ng 150 to 160cc displacement category. Sa pormahan nito, first impression ko, sa personal ay talagang mukha siyang Mamba. Inspired kasi sa ahas ang motor na to. Kaya unique, halos wala kang katulad sa kalsada dahil halos lahat ng motor ngayon ay magkakamukha. Pero yung isang to medyo kakaiba talaga. Dito sa kanyang front face, ang linis tingnan. Ang presensya niya matatag o medyo matapang kasi nga may mga sharp edges siya or makanto yung bandang unahan niya. Lalo na dito sa bandang ilalim. At isa pa sa kapansin-pansin sa motor na to ay napaka-premium niya dahil wala ka halos makikitang decals dito or stickers. Meron ka lang makikita dito sa kanyang bandang unahan, SYM. At dito sa gilid, meron naman siyang Naga 155. LED na nga rin pala yung kanyang mga ilaw magmula sa kanyang headlight, taillight at sa kanyang mga signal light. Kaya maliwanag ang buga ng ilaw at hindi naman nakakasilaw sa umaga kapag natutukan ka nito. At isa pa sa kagandahan dahil nga LED ay matipid sa battery. Kung titingnan mo dito sa kanyang headlight, snake pupil ang datingan dito at pagkasingilip mo naman yung kanyang taillight ay mapapansin natin na parang snake fang. Yung kanyang signal light dito sa unahan ay very visible, gawa nga ng nandito siya sa bandang itaas. At yung kanya naman signal light dito sa kanyang hulihan ay nandun naman sa baba, kasama nung fender. Napaka-aggressive din ito tingnan dito sa kanyang bandang hulihan dahil nga yung kanyang fender ay nasa ibaba, kaya parang yung kanyang bandang puwetan parang nakaangat, kaya parang napaka-aggressive niya tingnan pag nandito ka sa kanyang hulihan. So sa inyong palagay, unique ba yung motor na to? O baka naman meron talaga siyang kamukha sa ibang brand? Comment nyo sa ibaba. Naka-naked handlebar ito. Bukod doon ay meron pa siyang malapad na floorboard at pwede mo ring i-extend yung ating mga paa kapag medyo nangalay na tayo sa mahabang biyahe. Dahil may extension yung kanyang floorboard. Sa kanya namang backray footpeg, foldable ito at mapapansin natin na durable kasi alloy na yung ginamit na material dito. Yung kanya namang grab bar, split type. May inilagay din ng mga reflector dito sa kanyang unahan. Dito sa may telescopic fork sa unahan, magkabilaan. At dito naman sa hulihan, meron ding nilagay dito sa ibaba ng kanyang fender malapit sa plate holder. Ang kagandahan naman nito sa ating mga reflectors ay added visibility at night, lalo na kapag nakapark ka sa alanganin or madilim na parte ng lugar. Pag natutukan ng ilaw, makikita yung motor. Meron siyang maliit na bulsa dito sa kanyang bandang kanan na pwede namang paglagyan ng maliliit na bagay kagaya ng barya or basahan. Dito sa gitna, meron na rin siyang carabiner hook na pwede nating pagsabitan ng plastic or eco bag kapag namalengke tayo. At ang matindi dito sa motor na to ay meron din naman siyang malapad na underseat compartment na may sukat na 28 liters. Kung alanganin man magkasya yung full face na helmet, depende sa shell, sigurado namang kasyang-kasya dito yung half face na helmet. At kung may iba namang bagay na ilalagay tayo dito sa compartment, kagaya ng payong, sapatos, or tsinelas, or ibang mga dokumento, ay meron namang hook para sa ating mga helmet. Pwede nating isabit yung mga helmet dito. Bago tayo magpatuloy sa ating video, ay pakilike ng ating content ngayon at mag-subscribe na rin kung gusto nyong ma-notify sa mga susunod pa nating mga video. Ang tanong, sa kanyang specs, may ibubuga kaya or makikipagsabayan kaya sa ibang 150 to 160cc? Silipin natin. Sa kanyang specs, meron siyang 149.6cc engine displacement to be exact. Single cylinder, 4-valve na po ito, 4-stroke at naka-liquid cooled pa, kaya talagang napakatindi nito at walang overheat sa long ride. Matatag ang makina pero smooth ang performance at matipid na rin dahil naka-FI na rin po ang motor na to na may lakas na 10.6 kW at 8,000 RPM. At may maximum torque naman na 13 Nm at 7,500 RPM. Sa kanyang bore and stroke, meron siyang 57.4 by 57.8 mm at 11.2:1 naman yung kanyang compression ratio. Starting system nito ay electric, CVT, automatic. Sa kanyang mga switches, dito sa kaliwa, nandyan yung kanyang passing light, high and low, meron din siyang hazard, turn signals at syempre yung busina. Dito naman sa kanan ay meron siyang engine kill at yung kanyang electric starter. Sa kanyang panel, naka full digital ito na colored
Kaya madali nating malalaman ang mga basic na info at mga indicator kahit na saglitan lang tayo tumingin sa panel dahil nga colored yung kanyang instrument panel. Smart key system na rin ang motor na to. Meron siyang dalawang remote kaya napaka-convenient nito. Konting pihit pa kaliwa, mabubuksan yung kanyang underseat compartment. At kapag pinihit naman natin pa kanan, ay mabubuksan yung kanyang tangke na located dito sa bandang unahan. Kaya kapag nagpagas tayo, no need na natin na bumaba sa motor dahil nandito na nga yung kanyang tangke sa bandang harapan na may fuel tank capacity na 7.3 liters. Kaya hindi na rin tayo mayat maya magpapagas kung sakali mag long ride tayo dahil marami-rami na rin yung ilalagay nating gasolina sa motor na. At may fuel consumption naman na around 40 to 45 km per liter. Syempre, depende yan sa bigat ng rider, sa throttle habit natin, at syempre sa road condition. Kung sakali mang maloba tayo sa mahabang biyahe, ay pwedeng-pwede tayong mag-charge dito dahil equipped na rin siya ng charging port na Type A and Type C. Kaya kung alin man yung available na cord natin dito, ay pwedeng-pwede tayong mag-charge. Sobrang useful naman lalo na sa mga delivery rider dahil kailangan ng mga cellphone kapag may dinideliver sila or kapag nasa biyahe. At ang isa pa sa matindi sa mga features ng SYM, talagang parang pinanormalize na ng SYM na kapag 150cc pataas, equipped na siya ng dual channel ABS kaya hindi basta-basta maglalak yung ating mga gulong kapag biglaan nating mapihit yung ating mga brake lever. Iwas disgrasya at syempre may confident ka sa daan na maganda yung stopping power ng motor mo at panatag ka na hindi ka masisemplang. Bukod doon ay equipped na rin siya ng traction control system or TCS na kapag ka naman napadaan tayo sa basa, maputik or mabuhangin na kalsada ay hindi naman basta-basta madudulas yung ating mga gulong sa tulong ng traction control system. Dobleng-doble yung ating safety kapag ka merong dual channel ABS at traction control system na meron na ang Naga 155. Ang suspension nito sa likuran, naka-monoshock, kaya dagdag sa angas at sa aggressiveness ng motor pagka tiningnan mo dito sa bandang hulihan. At naka-telescopic fork naman sa unahan, kaya maganda yung handling at maganda naman yung laro ng suspension. Sa kanyang brakes, syempre sa unahan naka-disc brake at sa hulihan naka-disc brake din na equipped ng ABS, dual channel ABS. Sa mga gulong naman ito, sa unahan may sukat na 120/70 R13. At sa likuran naman ay may sukat ng 130/70 R13. Stable na rin ito at maganda sa mga cornering. Sa kanya namang dimension, may length siya na 1,995, may width siya na 760 mm. Yung kanyang wheelbase naman ay may sukat na 1,385 mm. Nung sinukat natin yung kanyang seat height, hindi naman siya ganun kataas dahil sakto lang naman sa height natin na 5'6". Nung sinukat natin, meron siyang seat height na 800 mm. Pero madali lang naman natin siyang i-maniobra or maisisingit-singit sa traffic dahil may bigat lamang siya na 144 kilograms. At ang kanya namang ground clearance ay 125 mm. Medyo mababa siya ng konti sa standard na sukat ng ground clearance pero pwede na rin naman ito dahil hindi naman siya adventure scooter. Medyo syumete na lang tayo kapag medyo may kataasan talaga yung madadaanan nating humps. Pero yung 125 mm na ground clearance ay medyo safe na rin naman. At ang unit na ating nire-review ngayong araw ay available dito sa LGM Motorcycles Antipolo, harapan lang ng Inares. At sa SRP ng SYM Naga 155 ay 119,900. So sa inyong palagay, sulit ba ang SYM Naga 155 sa kanyang specs and features? Comment nyo nga sa ibaba. Isa sa simple pero hindi naman binitin sa specs at features, reliable din kasi gawang Kymco. Silipin natin ngayong araw ang Kymco Skytown 150. Tara! Bago ang lahat mga boss, paki-like naman ang video. Kung sa Facebook ka nanonood, paki-follow at paki-subscribe naman pag nasa YouTube ka para ma-update kita kapag may bago akong upload. Tara, simulan na natin to. Dito sa harapan, simple ang datingan. Ang headlight niya naka U-shape lang. Yan yung unang-una mong mapapansin sa kanya. Yan yung character niya unang tingin. Malapad na clear windshield, non-adjustable. Merong mga konting kanto sa gilid. Pero plain lang yung kanyang kulay. Pagka kulay black, talagang pure black siya. Pero itong white, may combination
kombinasyon siya na black. Kaya talagang naging premium na premium yung kanyang datingan na parang medyo elegante din. Wala tayong ibang makikita dito kundi yung mga ilang emblem. Mayroong Kymco na logo dito sa may harapan, pinakagitna, TCS dito sa gilid, sa taas, at 150 naman dito sa tabi ng signal light. Kulay silver ito, naka-emblem. At Skytown naman dito sa gilid, sa bandang hulihan, naka-highlights na naka-emblem. Kulay silver din. LED yung kanyang headlight at saka yung kanyang taillight maliban sa kanyang mga signal light. May mga reflectors din na nilagay dito sa bandang hulihan. Merong magkabilaan dito. At dito naman sa kanyang tapaludo, meron pa rin isang reflector na added visibility at night. Ang apakan ng rider ay may extension kaya pwede tayong umunat dito kapag nangalay na tayo sa mahabang biyahe. Medyo malapad din yung back ride foot peg kaya komportable kahit na nakaangkas ka sa motor na to. Napakasulido din ng kanyang grab bar. Nakaukit pa ang brand name na Kymco dito. Ang tanong, sa kanyang specs, may ibubugaya. Ito ay may 150cc engine displacement, single cylinder, single overhead cam, air-cooled kaya less maintenance. At naka-FI na rin kaya tipid sa gas. Bagamat naka 2 bulbs pa, ay bumawi naman dahil ang makina nito ay powered by Kymco's revolutionary green power engine na nagbibigay ng magandang performance pero less carbon emission ng halos 17% at mas nakatipid pa sa gas consumption ng halos 21%. Meron siyang maximum power na 11.3 horsepower at 7,500 RPM at may maximum torque naman na 11.9 Newton meter at 6,500 RPM. Ang kanyang starting system ay electric, CVT, automatic. Ang kanyang gas tank ay located dito sa pinakagitna kaya napaka-convenient ng motor na to dahil hindi na natin kailangan pang bumaba kapag magpapagas tayo na may tank capacity na 7 liter at may fuel consumption naman na 46 km per liter. Pihitin lang natin yung susian dito, magbubukas na ang tangke at ganun din kapag sinilip natin yung kanyang underseat compartment. May kalapara na rin ito so kasyang-kasya dito yung full face na helmet at iba pang mga gamit natin kagaya ng kapote o payong so kasyang-kasya dito sa kanyang compartment dahil 28 liters ang kanyang storage. Malinaw nating makikita yung mga information dito at mga basic na indicator sa kanyang panel dahil naka-LCD display ito. Makapit na rin yung kanyang handle grip. Meron na rin itong end bar. At ang mga switches niya dito sa kaliwa, nandyan yung passing light, high and low, turn signals at ang kanyang busina. At dito naman sa kanan, makikita natin yung kanyang electric starter. May USB charging port na rin ito na Type A and Type C. Kung alin sa dalawa yung available na cord natin, ay pwede tayong mag-charge habang nasa biyahe. Pwedeng i-charge yung cellphone o kaya yung camera natin. At ang maganda dito sa motor na to, hindi naman talaga siya tinipid sa mga safety features kagaya ng TCS or traction control system. Kaya makakaiwas tayo na madulas kahit na basa or maputik or mga mabuhangin na kalsada dahil meron nga siyang traction control system na bukod doon meron pa siyang dual channel ABS kaya hindi basta-basta maglalak ang kanyang mga preno kapag biglaan nating napihit yung ating mga brake lever. Sa mga gantong klaseng features may iwasan natin na madisgrasya o kaya sumemplang yung ating mga motor. Sa kanya naman mga brakes sa harap at sa likod naka disc brake syempre with ABS na yan at sa sukat naman ng kanyang mga gulong sa unahan 110 70/14 at sa likuran naman ay 130 70/13. Parehas na naka-tubeless, alloy yung mags. Syempre medyo bulky na rin kaya stable siya kung sakaling mapadaan man tayo sa mababatong kalsada. Goods na rin sa mga cornering. At kapag sinilip naman natin yung kanyang suspension sa unahan ay naka-telescopic fork at dual shock absorber naman dito sa kanyang likuran. Kung sinukat natin yung kanyang seat height hindi naman tayo nahihirapan. Pasok na pasok sa height ng Pinoy. Siguro kahit na mga 5'2" kayang-kayang dalhin ito dahil may seat height lamang siya na 770 mm. Halos kaparehas lang ang seat height niya ng Honda Click. Flat-footed tayo at abot na abot natin yung sahig. Bukod doon ay kayang-kaya nating dalhin ito o madali lang i-maneho dahil may bigat lamang siya na 126 kg. Napaka-komportable nito dahil naka-upright position tayo kapag nakasampa tayo or nakaupo tayo sa motor na to. 1,320 mm naman ang kanyang wheelbase at sa kanya namang dimension may sukat na 1,940 mm ang kanyang length, 750 mm naman ang kanyang width at 1,340 mm naman ang kanyang height. Sa mga features na nasabi ko, may nakaligtaan pa ba akong banggitin? Comment nyo nga sa ibaba. At sa SRP ng Kymco Skytown 150 ngayong taon ay 118,500 at available yan dito sa LGM Motorcycles Antipolo sa harap lang ng Inares. So sa inyong palagay, sulit pa rin ba ang Kymco Skytown 150 ngayong taon? Comment nyo nga sa ibaba.
So that's it for today's vlog. Kung umabot ka sa huling bahagi ng ating video, ay huwag mo nang kalimutang mag-like, mag-subscribe na rin para ma-update pa kita sa mga susunod ko pang video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.